Nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Anya, hindi sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough, na gaya ng sinabi, ngayong June 15 manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. sa video makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Dagdag pa nito, malimit lang din anya ang presensya ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal, kaya wala silang ibang mahihinga ng tulong sa panahong hinahabol ang mga ito ng mga bangka ng China. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Naging emosyonal naman ang mangingisdang si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang nararanasan ngayon sa pangingisda, bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. May patutsada naman ito sa mga politiko. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Anya, hindi sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. tinitiyak naman ng mga kongresista na tutulungan ang mga mangingisda na magtutuloy-tuloy ang kanilang pangingisda sa Baho de Masinloc at iba pang lugar sa kabila ng banta ng panghaharas ng China. Samantala, nangangamba ngayon ang mga mangingisda sa Zambales sa kanilang seguridad kasunod ng bagong direktiba ng China na simula sa buwan ng Hunyo ay huhulihin ng kanilang Coast Guard ang mga trespasser sa South China Sea nang walang paglilitis. Gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough, na gaya ng sinabi, ngayong June 15 manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc. Una nang ipinangako ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat ng mga hakbang para tiyakin ang proteksyon para sa mga Pilipino kasunod ng direktiba ng China. Ayun. Attorney Valera, very straightforward ang sinabi ng mga leader na mangingisda. Mapayapa at mapanatag ang kanilang paglalayag bilang mangingisda dahil nagkaroon ng stability of relationship sa China at sa Pilipinas, regardless kung anong sentimento ng Amerika at ibang bansa. Rodrigo Duterte, as the chief architect then, being president of the Philippines, navigated properly on how to maintain economic and peaceful interaction with China to the benefit of ordinary people like the fisher folks in the area of Zambales in nearby municipalities. Attorney Valera, iangkla mo please doon sa puwersa na nagpapagalaw ngayon kay Marcos.
Oh. Alam mo, tama yung pulisiya ni Pangulong Duterte, no? Na inakala natin na may continuity ng policy niyan. Kaya nga niyakap natin yung pag-endorse sa kanya dahil binanggit niya na ang Pilipinas ay kaibigan ng lahat at walang kaaway. Na ang ibig sabihin niyan ay ang pangunahing batayan ay dinefine niya kung anong national interest natin. Dapat na tayo ay patungo doon sa pagpapalakas at pagpatatatag ng economic ties, hindi military alliance. Tama. No? Now, ibabalikan natin yan. Ang pambansang interest ng ating bansa, ng Pilipinas, ay nakaugat sa kapayapaan, hindi sa digmaan. Kaya tama itong sinasabi ng ating mga isda, ang ating mga katutubo. Alam mo, lumahok naman tayo bilang human rights lawyer nung araw, bilang Pangulo ng Structural Alternative Legal Assistance for Grassroots. Tama. Na napakahalaga ng kontribusyon ng batayang sektor dito sa usapin ng kapayapaan. Dahil mali yung narrative na nangyayari ngayon na parang sinasabi mo na kapag tayo ay pumasok sa ganitong laban at nakipaglaro dito sa geopolitics tension na ito, tayo ay lalabas na panalo. Wala pong nananalo sa gera. Tama. Kahit sa kasaysayan natin sa ikalawang digmaan, alam naman natin na tayo ay naging magnet of attack dahil nga sa presensya ng base militar. Ilang mga kababaihan, ilan mga bata ang mga namatay. Daan-daan libo yan. Ngayon, papasukin na naman natin itong tensyon sa digmaan sa South China Sea na naglalagay ngayon sa buong sambayan ng Pilipino sa isang digmaang posisyon. Bakit ko sinasabi digmaang posisyon? Mantakin mo dyan, nandyan ang Patriot missiles sa dating batas, sa ating base militar. Nandyan nakaposisyon ang intermediate medium range missiles na pwedeng mag-carry ng nuclear heads. So nasaan yung nuclear free policy natin? Nasaan yung polisiya natin na non-aligned tayo? Nasaan yung polisiya natin na hindi nire-renounce natin ang digmaan bilang instrumento ng ating national policy? At nasaan yung pangako na tayo ay kaibigan ng lahat at wala tayong paaway? Tignan natin yung geopolitics dito. Ito, no? Bilang professor sa International Security and Alliances, sa Masters of Laws program sa Sambeda, ay makikita natin na tayong maliit na bansa ay pwede tayong itulak sa isang tabi. Pwede tayong gawing pawn para lamang i-advance ang geopolitical interest ng isang superpower. Tama. Hindi po tayo pwedeng lumaro yun kasi hindi natin pambansang interest yun. Ang kailangan po natin ay mag-focus tayo sa mga basic needs or pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Pagkain, trabaho, ilaw, kuryente, at pag-create ng economic opportunities. Kasi nagsasayang tayo dito. And at the same time, bakit tayo biglang natulak sa gerang ito? Samantalang ang dapat pag-usapan natin ay diplomasya. Tama. At yung mapayapang pamamaraan na hindi pa na-exhaust. Merong mga salitaan pero wala pa nangyayari. Kaya napakaganda yung simula na merong goodwill gestures si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, he thinks outside of the box. Na ang ibig sabihin natin kay Eric and Yusek Ben ay alam natin na yung ownership ng South China Sea, kahit na siyam na dekada ng pinagtatalunan yan, ay hindi mariresolba sa lifetime natin at sa susunod na lifetime ng next generation. Tama po yan. So kung hindi yan mariresolba, paano mo titignan at uugatin ang solusyon dito? Ang solusyon dyan ay tignan niya na isang business venture. Tignan niya na pag-usapan ng lahat ng claimants, incidentally, hindi lang Pilipinas ang claimant, 6 ang claimants yan, para i-exploit natin ang natural resources sa South China Sea Agree ako sa dyan. pakinabang ng mankind. No? Ito yung thinking outside of the box. Kaya agree nga, ako dyan. wala tayong karapatan. Although magandang simula, yung arbitral ruling, pero hindi nila naintindihan na ang pinaka-konteksto at espiritu ng arbitral ruling na yan ay bumalik po kayo sa negotiating negosasyon. table at pag-usapan. Kaya nga, walang pag-uusap na nangyayari, puro birian. As if na
pag ikaw ay namangka at pumunta doon sa area yon at pinakita mo nakadamit ka na matapang ka, false nationalism yan. Kasi tinutulak mo isang naratibo na as if yung tapang ay pinapakita mo sa ganyan. Hindi. Ang tapang ng Pilipino ay inherent. Pero tapang ng talino, tapang ng tamang estratehiya, at tapang ng pagpili ng panahon Okay. at oras, katulad ng ating mga digmaan under colonialism, against colonialism. Nananalo na tayo, bigla may pumasok. So, dito pumapasok yung external factor. Ayan. So, bilang peace activist, anti-war ako kay Eric, no? Tama tayo dyan. Okay. Dito sa Amerika. Kasi ayoko naman na kinustay yung binabayaran kong buhay sa Amerika para makipaggera. Kasi, against yun sa prinsipyo ko Kaya nga niyakap ko ng buong sinseridad ang hakbang na maisog. Yeah. Dahil nakita ko na ito ay mapayapang pamamaraan. Okay. Bahagi ito ng ating contribution for the global movement for peace. Okay. So napakahalaga nito na kaya nga itinatag ang mga United Nations, kung yung precursor nito, yung League of Nations, bakit tinatag yan ng mga civilized countries? Para pigilin ang digmaan. Okay. Ngayon, nandito tayo. Nawala tayo sa focus. Okay. Nawala sa Kaya nandun tayo parang, ano ba yun? Parang may tumutusok na karayom sa puwit natin na eto na. Dito na tayo mag-focus. Kaya napakabigat itong nangyayari Yeah, okay, sa ating bansa na dapat sa ngayon ay putulin na. Pigilan ito. Okay. Na dapat mag-ingay ang mga mamamayan. Isigaw namin. Isigaw natin. Hindi po namin kayang yakapin ang gera. No to war. Okay. Peace po tayo. Okay. Kaya kung kailangan natin magtatag ng peace zones, ang hakbang ng mausig sa buong Pilipinas, Yeah, papunta sa na rin kada yan, Tony barangay Valera. na simbolo, napakaganda niya. Okay. Attorney Valera,